magliligtas sa atin. Dakilain ang Diyos natin, itanyag ang awitin. Mga kabutihan sa pasalamatan siyang palagi sa pagganap kami. Di niya tayo pinababayaan, tinubos sa kasalanan. Dakilain ang Diyos natin, itanyag at awitin. Mga kabutihan sa atin. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Manaming Diyos, maraming salamat po. Muli po kaming tinipon sa banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat, Ama,
Nakapagpapatuloy kami sa mga paglilingkod sa iyo. Patuloy na hinahanap ang ganitong mga pagsamba sa kabila po ng mahigpit na pag-uusig sa amin ng maraming mga kapatid na dati naming kasakasama sa mga pagtupad, lalo na sa mga pagsamba. Nangungulila kami sa pagsamba sa loob ng kapilya. Pagkagayon man, salamat po ng marami, Ama. Di mo ipinahintulot sino man sa amin ay mawala ng pag-asa at maglaho ang pananampalatayang kaloob mo sa aming paglalakbay. Pagkatapos naming manindigan sa pakatwiran, salamat ng marami, Ama. Patuloy na namamalagi sa puso namin ang iyong mga aral. Patuloy na nagsisikap kami na masunod ang iyong mga palatuntunan. Mahirap man ang aming sitwasyon. Madalas kaming dinadalaw ng mga kalungkutan. Salamat ng marami, Ama. Binibigyan mo kami ng kaaliwan, lalo na sa aming mga pagsamba. Wala man kami sa loob ng kapilya. Subalit nadarama ka namin sa aming mga puso. Itong nagbibigay sa amin ng lakas. Itong umaaliw sa amin. Magkakaroon kaming muli ng kasiglahan sa aming mga pagkataong loob. Tunay na napakabuti mo, Ama. Batid mong itong kailangan namin na sa aming pakikipagbaka sa sanlibutan ito. Mabatbat kami ng mga patotoo mo, mga karanasan na lalong magpapatibay ng aming pag-asa na kami ay mga lingkod mo sa mga huling araw na nagsisikap manindigan sa pagsunod sa lahat ng iyong mga kautusan. Purihin ka, aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Pakitanggapin mo po kaming lahat. Maawa ka, aming Ama. Tanggapin mo ang aming mga pagsamba. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa pag-alalay at pagtulong mo sa amin araw-araw. Sa aming paglalakbay, totoong mahirap at mabigat. Salamat sa pagbibigay sa amin ng inspirasyon. Salamat sa pangunguna mo sa amin. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Muli mo kaming ipamagitan sa Ama. At maawa ka, Panginoong Yesus. Lahat kaming mga lingkod mo ngayong sumasamba. Muling basbasan at pagpalain ang aming mga kaluluwa. Wala ka pong iiwang, hindi ka na nakasama at nakapiling sa pagtitipong ito. Payagan mo pong lahat kami ngayon tumanggap ng pagpapalang espiritual. Ama, mamalagi kaming nakaugnay
sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Tulungan mo po na lalo kaming matibay na manghawak sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Patuloy naming sinasariwa sa ganitong mga pagsamba. Patuloy po may sa katuparan namin sa buhay na ito, pang lahat po kami makarating sa piling mo sa bayang banal na iyong ipinanganak. Magalang po namin hinihiling ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga mahal na kapatid, isang katotohanan na nakasulat sa Biblia na hindi po may iwasan ng tao ang makasagupa ng mga suliranin at kahirapan sa maliwanag din po na itinuturo ng Biblia na darating ang panahong mapanganib sa mga huling araw na malapit na ang katapusan ng mundo o ang pagbabalik ng Panginoon. Sa harap po ng gayong kalagayan, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo po ay hindi dapat mawalan ng pag-asa o manlamig sa pananampalataya. Halip, dapat po tayong maging matatag sa ating pananalig, lalo na kapag dumarating na sa ating buhay ang mga suliranin at kahirapan. Ano po ang dapat na maging pananalig ng mga umaasa sa Diyos sa panahon ng mga suliranin at kahirapan? Sa awit 31:24, ang sabi ng Biblia, kayo'y magpakalakas at magdalang tapak ang inyong puso. Kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Sa makatwid, mga kapatid, ang tunay na umaasa sa Diyos ay hindi po nasisiraan ng loob. Hindi nawawalan ng pag-asa. Maaari kung minsan nangihina kasi ng tao. Pero hindi po aabutin ng pagkasira ng loob. Kasi pagka nasira ng loob mo, mawawalan ka na ng pag-asa. Ano po ang inaasahan ng Diyos sa atin? Malakas ang loob. At hindi kayang sindakin ng anumang mga pagsubok sa buhay. Paano natin mararating ang ganitong uri ng lingkod ng Diyos? Kasi panahon po natin, napakasindi ng mga suliran, mga kapigatian, mga kasama. Kaya nga ang sabi ng Biblia, tulad ng narinig nyo kanina sa panimula, maliwanag na itinuturo ng Biblia na darating ang panahong mapanganib. Ang panahong yan ay yung panahong mga huling araw. Yan ang ating panahon. Kaya paano mangyayaring hindi tayo masisiraan ng loob? Eh lalo na kung sunod-sunod ang suliran. Yung ating kalagayan na ngayon napakahigpit ng pag-uusig sa atin. Hindi naman nawawala yun. Ang dulot sa atin nun panlulumo, matinding kalungkutan dahil sanay tayo kasama natin yung mga kakapatid natin sa mga pagtupad, lalo na sa mga pagsamba. Pagkatapos ngayon, sila mismo ang umuusig sa atin, ayaw nila tayong makita. Minsan makasalubong mo umiiwas na para kang may sakit. Ang lalong masama, sari-saring masasama.
ang maririnig mong sinasabi nila laban sa atin. Kaya anong dapat natin gawin? Upang hindi tayo mawalan ng pag-asa sa panahong ito ng mga suliranin at mga kapigatian, lalo na ang ating kalagayan ngayon na inuusig tayo, kinapopuusan tayo ng maraming dati nating mga kasakasama sa paglilingkod sa Diyos. Sa awit 37-34, ang sabi ng Biblia, hintayin mo ang Panginoon at ingatan mo ang kanyang daan. Kaya huwag tayong maiinip sa pagliligtas ng Diyos. Baka sabihin ninyo, Brad, habang panahon na rin tayong naghihintay. Bigit kumulang, 10 taon na tayo sa ganitong kalagayan. Naghihintay na matupad yung pangako ng Diyos. Sasaayos niyang muli o itutuwis niya lahat ng bagay sa iglesia. Ibabalik niya ang iglesia sa maningning at maluwalhating kalagayan. Ano tagubilin sa atin? Hintayin mo ang Panginoon. Saka natin hintayin ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kailan matutupad yun? Hindi naman itinakda ng Diyos yung petsa yung panahon na hanggang doon, hihintayin mo yung pangako ng Diyos. Hindi Yung panahong yun yung panahong itinakda mismo ng Diyos. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya ano ang hinihintay ng Diyos sa atin? Matyaga na tayong maghihintay. Anong gusto makita ng Diyos sa atin? Yung sumasampalataya tayo. Na pinagtitiwalaan natin ang Diyos na nangako. Ano pangako ng Diyos? Itutuwid niya ang lahat ng bagay sa iglesia. Hihintay natin. Buong tiyaga. Pagliligtas ng Diyos. Lalo na kaligtasan natin sa araw ng pagkakas. Pero anong dapat gawin habang naghihintay ng pagliligtas ng Diyos? Ang sabi, hintayin mo ang Panginoon at ingatan mo ang kanyang daan. Hindi naman sinabing maghihintay ka lang, wala kang gagawin Habang naghihintay ka, ingatan mo ang kanyang daan. Alin ang tinutukoy na daan ng Panginoon? At paano ang pag-iingat ng kanyang mga daan? Sa Kawikaan sa 23, ang mga kautusan ng Diyos ay daan ng buhay. Ang utos ay tanglaw, ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Paano ang pag-iingat sa mga kautusan ng Diyos? Kapag binasa natin ng Ecclesiastes 12:3, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun ang pag-iingat sa mga kautusan ng Diyos. Sundin mo kanyang mga utos. Iniingatan mo Di ba? Ano yan? Ito ang wika, ang buong katungkulan ng tao. Hindi naman sinabing sundin mo ang utos ng Diyos pagka maalwan ng buhay mo. Pero kung may problema ka na, kung may banta at pag-uusig, ay huwag na muna. Hindi. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya sa panahon ng mga suliranin at mga pagsubok sa buhay, ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ng Cristo na magiging malakas at hindi mawawalan ng pag-asa ay ang namamalagi sa pagsunod sa mga kautusan. Kaya madaling makilala sino yung mga kapatid na hindi umaasa sa Diyos. Kung umaasa man ay kulang, nag-aalinlangan. Sila yung hindi sumusunod Kaya, madali silang maigupo ng mga nangyayari sa buhay nila.
Madali silang mawalan ng pag-asa. Pero kung titingnan mo, kung pag-aaralan mo, kung bakit nagkaganon yung kapatid, hindi sumusunod sa mga aral. Gusto nating maging malakas, gusto nating maging matatag, ang pag-asa at pagtitiwala sa Diyos, mamalagit tayo sa pagsunod sa mga kautusan. Sa halip na masiraan ng loob dahil sa mga suliranin at kamag-kamagan. Ano po ang nagsisilbing kaaliwan ng mga umaasa sa Diyos? Awit 119, 143. Ganito ang sinasabi ng Biblia. Kamag-kamagan at kahirapan ay humawak sa akin. Gayon may ang mga utos mo'y aking kaaliwan. Ang buhay ko'y nalilipos ng hirap at suliranin. Yan ang buhay natin ngayon. Ngunit ang iyong kautusan ang sa akin umaalin. Napansin ko ba niyo yun, mga kapatid? Kung gaano katatag ang mga umaasa sa Diyos. Napakatatag. Bakit? Di ba sila pinanghihinaan ng mga suliranin, ng mga kabagabagan sa buhay? Nangihina rin kung minsan. Kasi nga, likas yun ng tao eh. Lalo na nga sa ating panahon, na ang mga pagsubok sa ating pananampalataya, lubang napakabigat at nakapanlulubo. Subalit, kailanman ay hindi sila hahantong sa kawalang pag-asa. Iba kasi yung nanghina ka kaysa yung nawalan ka ng pag-asa. Kung minsan nanghihina tayo, pero bumabalik-was tayo. Sino sa inyo naririto sa pagsamba? Ang magsasabing hindi dumating sa buhay ninyo na kayo nanghina dahil sa mga pagsubok. Pero anong hindi mangyayari sa tunay na iglesia ni Cristo? Sumasampalataya at umaasa sa Diyos. Hindi sila mawawalan ng pag. Bakit? Ano nagsisilbing kaaliwan nila? Ang sabi ng lingkod ng Diyos, kabagabagan at kahirapan ay umawak sa atin. Ang buhay ko'y nalilipos ng hirap at suliranin. Ngunit ang iyong kautusan ang sa akin umaalin. Totoong-totoo ito sa ating buhay, mga kapatid. Lalo na sa panahon kasalukuyan. Isipin po ninyo kung gaano kabigat at kahirap ang pinagdaanan nating mga pagsubok. At hanggang ngayon ay pinagdaraanan. Kung gaano kapait ang mga dinanas nating mga kaapian at paggigipit. Tinitiis natin ang buhay na halos limitado ng ating mga pagkilos. Opo, naghina rin tayo. Labis na namigati ang marami sa atin. Lalo na pagka nagugunita natin ang mga lumipas na panahon. Masigla tayong nakatutupad ng tungkulin sa ilalim ng matuwid na pamamahala. Pero hindi tayo pumayag na humantong sa pagkasira ng ating loob at mawalan ng pag-asa. Ano rin ang nagsilbing kaaliwan natin sa mga panahon ng ito ng ating mga pagdurusa? Ang mga kautusan ng Diyos. Lalo nating sinikap na mangawak sa mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo sa mga huling araw upang hindi tayo pabayaan ng Diyos. Anong ibinunga ng ating matatag na paninindigan sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos kahit na tayo ay humarap sa mga pag-uusik, sa mga pang-aapi at mga paggigipit. Pinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Nakita niya Nakita ng Diyos ang anak kong ito sa kabila ng pag-uusik sa kanya, sa kabila ng pinagbantaan ng kanyang buhay, sa kabila ng maraming mga suliranin. Pero nanindigan ito sa pagsunod sa aking mga utos. Kaya hindi ko ito pababayaan. Sino sa inyo, mga magulang, lalo na sa panig ng mga ama, ang inyong anak, kahit anong mangyari, kahit na pinarurusahan ninyo
sa kanyang pagkakamali, pero hindi lumalayo sa inyo, kundi namamalagi na sumusunod sa inyong mga utos, sa inyong mga pagpapayo. Pababayaan ba ninyo yan? Ang inyong anak na sumusunod sa inyo. Kung kayo, kung tayo, tiyak na hindi natin pababayaan ang ating mga anak. Lalo na ang mga anak na masunurin sa atin. E di lalo na po ang Diyos. Ano katunayan hindi tayo pinabayaan ng Diyos, mga kapatid? Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Sinagip na tayo at tiniligtas. Nilingap niya ang mga api, ang mga nagtatago, ang mga nangalat sa iba't ibang dako. Opo, nasa ganun silang kalagayan. Pero nananatili ang pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Ano katunayan? Ganito pa tayo, mga kapatid. Magkakasama sa pagtitipong ito. Nakasasamba pa rin tayo sa Diyos. Lahat ng ito ay bunga ng tulong at pagmamalasakit sa atin ng Diyos. Hindi man tayo nakapasok sa loob ng kapilya. Pero ibinigay na Diyos sa atin ang paraan sa tulong ng teknolohiya. Nakapagtitipon tayo na parang nasa iisang dako para sumamba sa Diyos. Yan ang matibay na katunayan, mga kapatid. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kung pinabayaan tayo ng Diyos, wala na tayo dito. Hindi na natin pahalagahan pa ang paglilingkod sa Diyos. Hindi na natin hahanapin ang pagsamba. Hindi na tayo magsisikap na sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Yan ang mga tumalikod sa Diyos. Yan ang mga iniwan ng Espiritu Santo. Hindi tayo gayon. Nagliliwanag sa puso natin ang mga aral ng Diyos. Hinahanap natin ang mga pagsamba. Sinisikap natin magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos kahit ano mangyari. Ano ang dapat panaligan natin na laging gagawin ng Diyos sa atin upang hindi tayo maligaw? Awit 32:8. Ang sabi ng Diyos, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Sipin nyo yan, mga kapatid. Ang Diyos ang nagsasalita. Tuturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Paano tayo maliligaw? Paano po tayo matatalikod sa pananampalataya kung ang Diyos ang gumagabay sa atin sa daang dapat nating lakaran? Paano tayo mapapahamak? Paano tayo madadamay sa masamang nangyayari sa mundo kung ang Diyos ang nagpapantay sa atin? Kaya, mga kapatid, huwag tayong bibigil sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ano man ang mangyari pa sa daigdig na ito at ano man ang maranasan pa natin sa nalalabing panahon ng ating paglalakbay sa mundo. Sa mga sumasamba ngayon, kung mahirap man, kung pagtataguyod ng buhay, lalo na sa ating amang kalagayan. Pero huwag tayong bibitiw sa pagsunod sa Diyos. Magsilbing kaaliwan natin ang kanyang mga kautusan. Lalo na sa panahon ng ating mga pagsamba, katulad ngayon, ang mga salita niya na itinuturo at ipinapayo sa atin. Ang magsisilbing kaaliwan at kaligayahan natin sa buhay. Totoo yan, mga kapatid. Sa ating kalagayan ngayon, ibinasbas ng Diyos sa atin ang kapanatagan sa ating kalagayan ngayon. Yung tinatawag na contentment. Masaya tayo sa ating kalagayan ngayon. Yun ang importante.
Hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Meron ba sa ating nagugutom? Dahil sa higpit ng pag-uusig, wala. Ang Diyos ang laging nakasubaybay sa atin. Tinusupad niya ang kanyang pangako. Gumagamit siya ng mga kasangkapan para matupad ang sinasabi niya na nakasulat sa Biblia. Walang matuwid na lingkod ng Diyos ang magpapalimos man lang ng tinapay. Ano mo ang lalo nating dapat na pagtalagahan habang papalapit ang araw ng kawakasan. Hebreo 10:25, sabi ng Biblia, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, lalo na kung inyong namamala na nalalapit ng araw. Mga mahal na kapatid, saan man kayo naroon sa pagsambang ito, ano man ang kalagayan ninyo sa buhay ngayon, ano man ang inyong nararanasan mga pagsubok, huwag tayong magkakamali na pabayaan ang pagsamba. Lalo tayong magiging kawawa sapagkat pagka pinabayaan natin ang pagsamba, pababayaan tayo ng Diyos. Sino pa ang tutulong at magmamalasakit sa atin kung pababayaan tayo ng Diyos? Kayo mga kapatid, sa ating kalagayan ngayon, tiyak dumarating din sa buhay ninyo yung sandali na parang naaawa kayo sa inyong sarili. Pero pinapawi ng Diyos yun. Tinutupad niya ang kanyang pangako. Siya mismo ang tumutulong at nagmamalasakit sa atin. Kapagkat hindi natin siya pinababayaan, hindi tayo pumapayag na hindi tayo makadalo sa pagsamba. Kitang-kita ng Diyos yun. Kapagkat walang nalilingid sa Kanya. Kaya kailanman hindi rin niya tayo pababayaan. Ano ba ang tinatanggap natin sa panahon ng pagsamba? Ang mga kautusan ng Diyos na dapat nating isakatuparan at sundin. Ano ang kahulugan nito kapag itinuturo sa atin ang mga kautusan ng Diyos sa panahon ng pagsamba? Ito mismo ang paggabay at pagtuturo ng Diyos sa atin sa daan na dapat nating lakaran. Ito po ang kahulugan ng pangakong ipinahayag ng Diyos na ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Yan mismo mga kapatid, yung pagtuturo ng Diyos sa atin sa pagsamba. Kaya kung ganyan tayo, lingkod ng Diyos na hindi binababayaan ang pagsamba, paano tayo magiging kawawa? Paano tayo madadamay sa sumpa ng daigdig? Paano tayo maliligaw? Ang mga kabataan, paano kayo mabibigo sa inyong mga pangarap kung ang Diyos ang magtuturo sa inyo sa daan na inyong dapat lakaran? Paano kayo mapapariwara at mapahapahap kung ang Diyos ang nakabantay sa inyo? Huwag na huwag nating pababayaan ang mga pagsamba. Mabuhay tayo sa kalinisan at kabanan. Paano mga pangangailangan natin sa buhay? Napakatindi ng kahirapan sa mundo. Dahil ng maraming tao ang kahirapan. Lalo pang lumuluba dahil sa mga kalamidad, mga digmaan.
Iba't ibang nakapangilabot na mga pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit hindi tayo dapat magulubihanas at mag-alala sapagkat hindi papayag ang Diyos na madamay tayo sa sumpa niya sa mundo. Anong pagpapala ang ipinangako ng Diyos sa kanyang mga lingkod na buong katapatang sumusunod sa kanya. Levitico 26, ang sabi niya, kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos, sasagana kayo sa pagkain at mabubuhay ng panata. Mga kapatid, hindi tayo magpupula ng kahit na anumang mabuting bagay na ating kailangan, lalo na ng pagkain. Paano kung lumubha pa ang mga pangyayari sa mundo? Ano ang garantiya ng Diyos na gagawin niya para mamalagi tayong ligtas at panatag? Ang sabi niya, maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan. Mga kapatid, napakasarap mabuhay ng Diyos ay naninirahan sa ating tahanan na siyang ating kasama araw-araw. Hindi niya tayo pinababayaan. Aalis man tayo sa tahanan natin. Kung saan man tayo turoon, saan man tayo makarating, ang Diyos ang ating kasama. Napakasarap makita ng mga magulang ang mga anak. Kasi kasama nila ang Diyos. Panatag tayong nabubuhay araw-araw at maligayang naglilingkod sa ating Ama. Kung tayong bibigyan sa pagsunod, mga kapatid, sa ating Diyos, hindi rin niya tayo bibitiwan. Kaya pa tayong makatatawid araw-araw sa daigdig na ito. Higit sa lahat, matiwasay na makararating sa bayang pa. Tumayo kayo at tayo po'y mananalangin. Kamanaming Diyos, kay sarap isipin, mga Ama, ang buhay namin na batbat ng kahirapan at kalungkutan. Ngunit ikaw na Diyos namin, ang kasama namin araw-araw, na nagdudulot sa amin ng kaligayahan, kasiyahan sa aming kalagayan. Salamat, Ama, sa aming sitwasyon ngayon. Nananatiling panatag at matatag kami sa pananampalataya. Sa mga pagsama namin, wala mo kami sa loob ng pamilya. Lagi ka namin nakakasama. Damang-daman ang aming mga puso. Kung paano mo kami niyayakap, kung paano mo nililingap ang aming pagal na kaluluwa, kung paano mo pinalalakas ang aming loob, kung paano mo tinataglawan ang aming mga puso't isipan, para wag naming magawa ang anumang bagay na maglalayo sa amin sa iyo. Salamat ng marami sa pagtitiyaga mo. Opo, kung minsan dumarating ang sandali
Halos palaman kami ng pag-asa. Opo, ako minsan ay nakakalimot. Salamat, hindi mo kami itinutulot. Tuloy ang mawala ng pag-asa. Ang mga aral mo sa aming mga pagsamba, laging nagbibigay sa amin ng liwanag. Salamat ng marami. Kulang ang mga salita para kami tumanaw ng utang na loob. Purihin ka, Ama. Sinasamba ka namin. Nilulwalati ka ng aming mga puso. Tanggapin mo kaming lahat. Maawa kang basbasan mo kami. Bago kami mag-iwalay. Maawa ka, halikang muli sa aming piling. Palakasin mo kami lahat. Wala ka po lalagtawan. Dalawin mo kami sa kani-kanyang tahanan. Saan man dako kami naroon. Maawa ka. Isugo mo ang iyong espiritu. Lingapin mo aming mga tambayan. Aliwirin mo kami. Pasiglayin mo aming pagkatao. Tulungan mo po na lalo kaming maging masunurin sa iyo. Huwag kaming hihiwalay sa iyo. Huwag kaming bibitiw sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Panginoong Hesus, ipamagitan mo kami sa amin. Salamat sa iyong lakas. Salamat sa iyong inspirasyon. Panginoon, huwag mo kaming iwan kahit saglit. Sa mga panahon ito, na malapit ng iyong pagbabalik, lalo mo kaming mana ng palataya. Magsilbing kaaliwan namin ang mga pangako, ang buhay na malagdagan, ang buhay na malwalhat doon sa bayan pa rin. Ama, pagalingin mong mga may sakit. Maawa ka po, ipagkaloob pa sa kanila ang buhay at sakit. Lalo na po ang kapatid natin. Mga nasa bilangguan, maawa. Tulungan mo pong dumating na ang araw ng kanilang paglayo. Makapiling ka po nilang muli ang kanyang pag. Ama, nananalig kami lubos, narinig mo aming mga panalangin. At muli mo binasbasan kaming magkakapatid. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.